Magandang araw! Narito muli si Teacher Rona upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito sa asignaturang M2B MLE na may paksang aralin na pagsulat ng tala-arawan at liham para sa ika-4 na markahan unang linggo. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga pagsulat ng sanaysay, angkop na panahunan ng mga salitang kilos at ang paggamit ng salitang kilos sa simpleng karanasan at iba pa. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tala-arawan at liham. Ipapaliwanag rin sa iyo kung ano-ano ang mga bahagi ng liham at atin tutukuyin ang mga bahaging ito upang matutuhan mo ang tamang pagsulat ng tala-arawan at liham. Ang pakikipag-usap sa ating mga kaibigan ay mahalaga, kahit anong layo man ang ating distansya sa kanila. Mayroong ka bang matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Naaalala mo pa ba ang iyong matalik na kaibigan na ito? Nais mo ba siyang kumustahin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Palagi mo ba siyang sinusulatan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ating basahin ang isang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Pag-aralan natin kung paano ito isinusulat. Narito ang isang liham na isinulat ni Ana para sa kanyang kaibigan na si Lisa. Basahin at pag-aralan natin. Fulisahagan Street, San Pablo City, Mayo 17, taong 2021. Mahal kong Lisa, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nakikita. Isang taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahalagang nangyayari sa akin. Ginawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-ingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Nabasa mo rin ba ang liham na ibinigay ni Ana sa kanyang kaibigang si Lisa? Subukan nating unawain ang liham ni Ana para kay Lisa. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Saan ba nakatira si Ana? Ano ang sinabi ni Ana kay Lisa? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ano-ano kaya ang bahagi nito? Ating alamin kung ano nga ba ang liham at ang bahagi nito. Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham pangkaibigan ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Halika at pag-aralan natin ang mga bahagi ng
Narito ang halimbawa ng liham at ang mga bahagi nito. Una ay ang tinatawag nating pamuhatan. Ano-ano ba ang nakalagay sa pamuhatan? At saan natin ito isinusulat? Ang sumunod ay ang bating panimula. Nakikita mo ba? Ang bating panimula, paano ba ito isinusulat? At ang sumunod ay ang katawan ng liham. Pagkatapos ang katawan ng liham, mayroon tayong bating pangwakas at ang lagda. Ngayon naman, pag-aralan natin ano-ano nga ba ang mga nakasulat sa mga bahagi ng liham. Una ay ang pamuhatan. Ang pamuhatan ay naglalaman ng kumpletong lugar ng taong sumulat at petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa, 85 Polisagon Street, Barangay 7A, San Pablo City. Ika-17 ng Mayo, taong 2021. At ang sumunod ay ang bating panimula. Ang bating panimula ay pagbati bilang pagbibigay galang sa taong sinulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Halimbawa nito, mahal kong pinsan. Huwag kalimutang lagyan ng kuwit. Ang sumunod naman ay ang katawan ng liham. Ito ang bahagi ng liham kung saan nakapaloob ang mga bagay na nais mong ipaalam sa taong susulatan. Halimbawa, inaanyayahan kita sa nalalapit kong kaarawan. Dito rin isinusulat ang iba pang mga impormasyon o detalye na gusto mong sabihin sa iyong susulatan. Ang sumunod ay ang bating pangwakas. Ito naman ay nagpapahayag ng magalang na pamamaalam ng sumulat. Halimbawa, nagmamahal o kaya naman ang iyong kaibigan. At ito ay nilalagyan din ng kuwit. At ang huli ay ang lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Halimbawa, Feli. At narito naman ang tuntunin sa pagsulat ng isang liham. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Sumunod, ipasok ang unang linya ng bawat talata. Tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa. Kaapat, tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng mga salita. Ikalima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan. Ang bawat araw ay napakahalaga sa ating buhay. Araw-araw ay iba't ibang pangyayari ang nagaganap sa atin. Araw-araw ay iba't ibang karanasan ang nararanasan natin. Ang ilan sa mga karanasan natin ay mahalagang matandaan. Natatandaan mo pa ba ang pinakamasayang nangyari sa iyong buhay? Mayroon ka rin bang malungkot na karanasan? Nagsusulat ka ba ng mahalagang bagay na nararanasan mo? May tala-arawan o journal ka ba? Nabanggit ni Ana kay Lisa ang tungkol sa pagsulat niya sa tala-arawan. Halika't basahin natin ang tala-arawan ni Ana. Lunes, Mayo 1, taong 2021, ika-7 ng gabi. Ibinili ako ni nanay ng sapatos
napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitingnan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Ano nga ba ang tala-arawan batay sa ating nabasang halimbawa na isinulat ni Ana? Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat, at nakakatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ano nga ba ang pagkakaiba ng liham sa tala-arawan? Halika at ating tuklasin. Ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Samantalang, ang tala-arawan ay may petsa, oras, katawan. Ayan ang pagkakaiba ng liham at tala-arawan. Paano nga ba sila nagkatulad? Ang liham at ang tala-arawan ay may parehong tuntunin. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Ngayon ay maaari mo nang sagutan ang ating mga gawain sa pagkatuto sa ating module unang linggo, ika-4 na markahan. Maraming salamat!